Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isa pong mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayong ngayon ay nagkasama-sama para po sa pananambahan sa hapong ito. Lahat po tayo ay welcome. Miski po yung mga kasama namin online, purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. You are welcome sa ating pananambahan ngayong hapon. Maaari po ba nating kumustahin ang bawat isa? Pwede po tayong lumingon sa ating kaliwa o kanan. Ayan. Praise God. Sa ating pagkumusta o pagtingin sa mga katabi natin, ito po'y katunayan na ang Diyos natin ay matagumpay. Matagumpay sa ating buhay kung kaya naririto tayong ngayong hapon dahil siya po ang nagdako talaga sa atin dito. Tunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Hayaan niyo pong basahin ko ang nasa saad sa Psalm 138, 1 and 2. I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the gods, I sing your praise. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. Steadfast love, sa Hebrew word po ito ay hesed or kesed. Ito po ang matatag na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na may isang Jewish scholar ang nagsulat na sabi niya, ang pakahulugan niya ng kesed or hesed or steadfast love ay malayang pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos at walang makakapigil. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa atin na walang hanggan. Yan po ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin na nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Tayo po'y sandaling manalangin. O Diyos, tanggapin mo nawa ang aming pagsamba sa inyo sa hapong ito. Batid niyo po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming kaluluwa at buhay. Mabigyan ka nawa namin ng ngiti, mabigyan ka namin ng parangal, O Diyos, habang kami ay sama-sama nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila sa inyong banal na pangalan. Sa inyo nga po ang hapong ito, Panginoon, maging ang aming buhay. Ang lahat po'y alay namin sa inyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin kang walang hanggan. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Amen at amen. It is said that we are now living in a post-truth era, where truth and facts are twisted and rejected. Disinformation and deception reign supreme. And many have fallen away from the truth and walked away from God. In a world that's lost, are you sure where you stand? It's time to stand firm in our faith and in the truth of God's Word. Contend for the faith that God entrusted, our sermon series on the book of Jude. Together, let us build ourselves up in faith, praying in the Holy Spirit as God keeps us in His love. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Jude, sa verses 22 and 23.
Yan po ang teksto natin ngayong hapong ito. Ito ang banal na salita ng Panginoon, buhay, walang mali, banal at makapangyarihan. Sabay-sabay po nating basahin, tayo po ay tumayo. Jude, verses 22 and 23. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita sa hapong ito. Kayo po ay maaari nang umupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serya ng mga mensahe sa aklat ni Jude. Malapit na po sa Revelation, isang maikling sulat na sinulat ng kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus at kapatid na buo ni James na sumulat ng Book of James. Ang tema po ng kanyang sulat ay contending for the faith entrusted to us. Ipaglaban ang nag-iisang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang title po ng mensahe ngayong hapong ito, ipakita ang kahabagan ng Diyos sa nanghihina. So verses 22 and 23 po ng Jude. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa hapong ito, bigyan mo po kami lahat ng lakas upang aming maunawaan at matanggap ang mga katotohanan at katuruan at lalo na ang inyong mga kautusan para sa amin na inyong mga alagad sa hapong ito. Kayo ang kumilos sa isipan at sa puso ng bawat isa sa amin upang ang inyong kalwalhatian ay makita ng lahat sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, matagal na tayong nag-aaral dito sa maikling aklat ni Jude na kanyang sinulat dahil sa kanyang pagmamahal sa lahat ng mga nananampalataya kay Jesus. Pinangalanan niya ang kanyang sarili na isang alipin ng ating Panginoong Jesus at kapatid ni James. Makikita natin yun sa verse 1. Ang pakay ng kanyang pagkakasulat ay makikita natin, maalala ninyo sa verse 3. Sabi niya, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. At yan po ang naging tema ng lahat ng ating pag-aaral. Pagkatapos po nun, imbis na siya ay magsulat tungkol sa kagandahan ng ating pananampalataya kay Jesus, ay paulit-ulit niyang inilarawan sa atin ang mga bulaang propeta o mga huwad na guro na sabi niya ay lilitaw sa mga huling araw. At tayo nga mga kapatid ay nasa mga huling araw na. At nakikita na natin itong mga huwad na guro na dinescribe ni Jude. Makikita na natin sa internet, sa YouTube, sa mga aklat na makikita sa mga bookstore, ang mga huwad o hungkag na katuruan na puro kasinungalingan. Merong mga nagtuturo na ang pananampalataya daw sa Diyos ay para lamang tayo ay laging malusog at laging yumayaman.
Meron naman na nagsasabi na ang Biblia daw ay hindi naman daw tunay na salita ng Diyos. Marami pa ang nagsasaad na ang paraan para makarating sa langit ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Lahat ng mga makataong relihiyon na ating alam, lahat ng ibang relihiyon na labas sa Biblia, na labas sa biblical Christianity, lahat ng ibang relihiyon ay mga relihiyon ng mabubuting gawa. Na ang paraan daw para makarating sa langit ay maging mabait, magsimba linggo-linggo, magbigay sa mahihirap, gumawa ng mga charitable acts, maging kagalang-galang na lingkod sa pamahalaan o sa bayan o iba't iba pang mga mabubuting kilos. At kung ito daw ay ating susundin, tayo ay makatitiyak ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ni Jude, itong mga nagtuturo ng ganito, sila mismo ay walang Diyos. Sila mismo ay hindi talaga gumagawa ng mabubuting gawa. Bagkus, ang kanilang pamumuhay ay makikita sa kanilang kahalayan, sa kanilang pagkahumaling sa kayamanan, sa kanilang pagkahilig sa pita ng laman. Ganyan daw ang mga huwad na guro na ito. These are hidden reefs, sabi niya sa verse 12. Shepherds feeding themselves. Waterless clouds, ulap na walang dalang ulan. Swept along by winds, fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted, wild waves of the sea, casting up the foam of their own shame, wandering stars, for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. So doon sa kanyang sulat, sa umpisa, puro ganon ang kanyang sinasabi. At binigyan niya ng buod sa verses 17 to 19. Kung saan sabi niya, alalahanin natin ang mga babala ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mga bulaang tagapagturo. At dahil nga inilarawan na niya kung sino sila at kung ano sila, nagbigay lang siya ng buod. Sabi niya, they will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, nagkakahati-hati ang mga iglesia dahil sa kanila. Worldly people, makasinlibutang mga tao, devoid of the Spirit. Walang buhay na walang hanggan. Walang buhay ng Espiritu sa kanilang kalooban. Pagkatapos niyang sabihin yon, sabi niya sa atin, but you, beloved, kayo na mahal ng Diyos. Kayo na mahal ko, sabi ni Jude. Sabi niya, manatili sa daloy ng pag-ibig ng Panginoon. Keep yourselves in the love of God. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng ating mga buhay sa salita ng Diyos. Building yourselves up in your most holy faith. Sa pamamagitan ng pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Praying in the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pag-asa sa malapit ng pagbabalik ng ating tagapagligtas. Waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Tapos inumpisahan niya yung verse 22. Sabi niya, and. Pag nakita niyo yung end, obviously, connecting word po yun. Idinuduktong niya, yung susunod na sasabihin niya, doon sa sinabi niya nung una. Anong sinabi niya nung una? Build yourselves, praying, waiting, keep yourselves in the love of God. And, sabi niya, and have mercy. So doon yung makikita yung punto ng ating mensahe. Ipakita ang kahabagan ng Diyos. Have mercy, sabi niya. Ang anyo ng pandiwa ng salitang mercy o awa ay nangangahulugang
patuloy na magkaroon ng awa. Patuloy na magpakita ng kahabagan. Maging mahabagin. Upang tulungan ang mga taong nagdurusa at nangangailangan ng tulong. So, yun ang kaisa-isang utos na iniwan sa atin ngayon. Nung last time, ang kaisa-isang utos was keep yourselves in the love of God. Ngayon naman, ang kaisa-isang utos ay have mercy. Nung last time, yung keep yourselves in the love of God, merong tatlong participle. Paano tayo magki-keep ourselves in the love of God? Building in your most holy faith, praying in the Holy Spirit, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ. Ngayon naman, yung and have mercy, yun ang utos sa atin ngayong hapong ito. And have mercy, magpakita ng kahabagan, meron naman tatlong dapat na ipakita ang kahabagan. Tatlong klaseng tao. Sabi sa verse 22, have mercy on those who doubt. Yung mga nagdududa. Sabi sa verse 23, save others. Yun yung pangalawang grupo. Sabi sa verse 23 pa rin, to others show mercy with fear. So parang may tatlong grupo. Muli. Mahilig sa tatluhan si Jude. Mahilig siya sa tatluhan. So yung keep yourselves building, praying, waiting. Yung have mercy to others who doubt, others by snatching them out of the fire, and then others with fear. Titignan natin yung tatlo. So yung una, alam niyo mga kapatid, nung umpisa ng sulat, sabi ni Jude sa atin, may mercy, peace, and love be multiplied to you. Yung mercy daw po, sana lalong yumabong, lumago sa atin. Merong pakay po yun. Kaya niya sinabi yun, para tayo din naman ay magbigay ng mercy sa iba. Sinabi din ni Pablo na tayo ay naligtas dahil ang ating Diyos is a God of mercy. Psalm 116 verse 5. At dahil siya ay God of mercy, tayo po ay pinakitaan niya ng mercy. Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Dahil sa kanyang mercy, tayo ay nasave. Sabi din ni Pablo sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness. So hindi dahil tayo ay gumagawa ng mabuti, sapagkat wala naman pong mabuti sa lahat ng ating ginagawa. Akala kasi ng iba, meron tayong ginagawang kabutihan. Na kapag tayo nagsisimba, kapag tayo nagbibigay, kapag tayo nag-aalay sa mga mahihirap, na yan ay mga gawa ng kabutihan at katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi ng propetang si Isaiah, ang ating mabubuting gawa ay parang trapong madumi. In fact, yung salitang filthy rags sa Isaiah ay salitang kapareho nung garments stained by the flesh doon sa verse 23. Filthy rags, literally po, menstrual cloth. Pasador, na gamit na. Ganun po ang lahat ng mabubuting gawa sa mata ng Diyos. So datapat, wala tayong mabubuting gawa. So sabi ni Pablo, He saved us not because of works done by us in righteousness, kasi wala naman.
but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Kaya tayo na born again. Kaya tayo na buhay na maguli. Because of His mercy. Dahil sa Kanyang kahabagan. Kaya dapat tayong aktibong mag-alay ng kahabagan sa iba. Kahit na nga, yung mga nanghihina. Yung mga nanghihina sa pananampalataya. Kahit yung mga akala natin ay talagang patapon na ang buhay. So, tingnan natin yung unang grupo. Have mercy, magkaroon ng kahabagan sa mga nagdududa sa katotohanan. On those who doubt. Yun ang sabi ng teksto. Merong mga taus-pusong nagdududa na karapat-dapat nating kahabagan. Ito ang mga hindi pa nakakamit ang isang matatag na paniniwala sa katotohanan ng Ebanghelyo. At naaakit pa ng patuloy na pag-atake ng mga huwad na guro. So ito yung mga nagdududa, nag-aalanganin, kasi meron silang naririnig na ibang sabi ng iba, mas totoo daw. Yung mga false teachers, ito ang nabivictimize nila. Sila ay mga mananampalataya na. Kaya lang, nagdududa. Alam nyo kasi, dahil sa atake ng kaaway, marami talagang sugatan sa ating digmaan. Maraming sugatan. Sa bawat digmaan, palaging may mga sugatan, kaya dapat tayong maging maawain. Sa mga nanghihina sa labanan, sa mga nanganganib na matalo, kahit na habang tayo'y nag-iingat na hindi masugatan. So sa mga nagdududa sa katotohanan, ano ba ang nangyayari sa kanila? Merong isang larawan tayong makikita sa James chapter 1, verse 6. Ang sabi doon, but let him ask in faith with no doubting. Yung salitang doubting doon, pareho ng salita dito sa verse 22. And those who doubt. Pareho ng salita. For the one who doubts, ganito ang mga nagdududa, is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Parang alon. Ang alon, hindi stable. Ang alon pa ganyan-ganyan. Kung meron kayong seasickness at kayo nasa isang bangka, pag kayo'y inalon, kayo'y makakaranas ng pagkahilo. Ganun po ang pananampalataya nitong mga nagdududa. Sabi nga sa Isaiah 57:20, but the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its waters toss up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. Ganyan daw ang mga lumalabag sa Diyos. Unstable sila, parang alon sa dagat. Ang isa pang description nito, makikita natin sa sulat ni Pablo kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 1. Sinulatan niya si Timothy kasi iniwan niya si Timothy sa Ephesus, na isang iglesia na kanyang itinayo. Pero maraming mga bulaang propeta at huwad na guro dun sa iglesia na yon. Kaya pinagbilinan niya si Timothy. Sabi niya, 1 Timothy chapter 1, verse 3, as I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons. Nakita natin kay Jude, di ba? Meron ding mga certain persons who crept in. Pareho din sa sitwasyon ni Timothy sa Ephesus.
to charge certain persons not to teach any different doctrine. Bakit? Anong ginagawa nila? Nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Kaya sila alanganin, para silang alon, na taas-baba. Alanganin sila sapagkat mahilig silang makinig, magbasa, manood ng mga bagay na hindi ayon sa stewardship from God that is by faith, yung salita ng Diyos. Marami tayong mga kasama, mga kapatid, baka nga ang ilan sa inyo, mahilig manood sa YouTube, sumunod sa mga teacher na parang ang galing magsalita, magara, magbihis, parang totoong sinasabi, tapos puro blessing, blessing, blessing ang kanilang binibitawang salita. Pero ang tinuturo ay taliwas sa salita ng Diyos. Ganon daw yung mga nagdududa. Kaya nga yung salitang doubt sa verse 22, those who doubt, pwede rin siyang i-translate na those who are disputing, nagdidebate. Kasi nagdidebate sa ulo nila kung ano ba ang totoo. Narinig ko kay Pastor BJ, galing sa salita ng Diyos, ganito daw. Pero napanood ko naman kay ganyan-ganyan sa YouTube na ganito daw. So nagdidebate sila sa kanilang isipan. Ang sabi ni Jude, have mercy on those who doubt. Anong kailangan natin gawin? Dapat natin silang patuloy na hanapin. Kasi kung minsan nagtatago sila sa ating kongregasyon. Pagka maraming tao, mahirap maghanap ng mga nalulunod. Kaya dapat natin silang hanapin. Kaya po tayo merong growth groups. Para sa loob ng maliliit na grupo, ay makita natin kung sino yung mga nag-aalanganin sa kanilang paniniwala tungkol kay Kristo Jesus. Dapat natin silang hanapin, dapat tayong manalangin para sa kanila at magbigay ng lakas ng loob sa kanila mula sa salita ng katotohanan, sa salita ng Diyos. Ang ating Panginoon nung siya ay naririto, sabi sa Luke chapter 5, verses 30 to 32 ay ganito. Kasi si Jesus, madalas siya noon na bumisita sa mga Pariseo. Hindi ba, nung panahon niya, ang pinaka-false teachers nung panahon niya, ang mga apostate nung panahon niya, ay yung mga Pharisees. Pero madalas niyang puntahan at dalawin at kausapin. Kaya sabi ng mga ibang Pariseo sa kanya, sa Luke chapter 5, verse 30, and the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Bakit daw siya mahilig makipag-usap sa mga BIR examiner, kumbaga sa atin ngayon? Yung mga halangang kaluluwa. Yung mga walang kaluluwa. Bakit daw siya mahilig makipag-usap sa kanila? And sinners. Yung mga makasalanan. So sabi ng mga holier than thou na Pariseo, bakit ka ba nagpupunta sa mga makasalanan? Ang sabi ni Jesus ay ganito, those who are well have no need of a physician. Yun daw pong magaling na, hindi kailangan ng doktor. But those who are sick, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So yun ang halimbawa ng ating Panginoon. So tayo naman, sa ating pagpapakita ng habag sa mga nagdududa, kailangan din natin silang puntahan. Sapagkat ang ating Panginoon did not come for the righteous, but for the sinners.
Sabi sa Romans 15:1, we who are strong. Kaya nga inuna ni Jude yung build yourselves up, praying in the Spirit, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ, keep yourselves in the love of God. Kaya niya inumpisahan yon kasi yun ang magpapalakas sa atin. Kaya sabi sa Romans 15:1, we who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Tayo daw po na dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay lumalago sa ating pananampalataya. Palaging nasa Kanyang salita, nananalangin ng tapat sa Kanya. Tayo daw who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak. So yan ang dapat nating gawin. Sa Ephesians chapter 4, merong sinabi si Pablo doon na ang ating Panginoon daw nagbigay ng mga apostles and prophets, evangelists, and pastor teachers. Nagbigay siya ng mga ganyang klaseng lalaki upang ituro ang kanyang salita sa kanyang iglesia. Bakit? Sabi sa Ephesians 4, verse 12, to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Sa pagtuturo ng salita ng Diyos ay maitatayo niya ang kanyang body of Christ, ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Patungo saan? Verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun ang nagagawa ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Para sa anong dahilan? Sabi niya, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Ang kailangan ng mga taong nagdududa ay maipatag sila sa salita ng Diyos. So, yun ang unang grupo sa mga nagdududa. So, mahabag tayo sa mga nagdududa, hanapin natin sila, dalanginan natin sila, ibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Pangalawa, ipakita ang kahabagan ng Diyos sa mga nanghihina ang pananampalataya. Save others by snatching them out of the fire. Maraming debate tungkol sa verse na ito kung anong talagang tinutukoy. Ito ba ay mga mananampalataya pero nanghihina lang? O mga di mananampalataya kaya sila nanghihina? O mga hindi pa mananampalataya pero hindi pa naman napapahamak? Palagay ko, ito yung pangatlo. Hindi pa siguro mga mananampalataya ito. Kaya sila nanghihina sa kanilang pananampalataya kasi wala pa silang pananampalataya. Save others by snatching them out of the fire. Alam nyo, magkakaroon ng mga taong kumakapit malapit sa bangin ng paghatol. Kasi ganyan tayong mga tao eh. Kung meron tayong gustong sundin, nakautusan ng langit, gusto natin yung hanggat pwede. Di ba? Ganyan tayo eh. Hanggang pwede, hanggang saan ba, pastor, ang pagiging banal? Ito ba, pwede ba to? Pwede ba akong uminom, pero isa lang? Anong isa? Isang kupita? Isang baso? Isang balde? No? Hindi, isa lang, pastor. Ngayon, mahirap. No? Sabi nga nila, 1 for the road. Nagiging 2 for the road. 3 for the road. Mamaya, wala ng road.
dahil lasing na lasing na. Palagi tayong ganyan. Gusto natin, tumatawid tayo dun sa, sabi nga ng matatanda, balag ng alanganin. Ako, lalim, no? Balag ng alanganin. Merong mga ganyan tao, kumakapit sa malapit sa bangin. Nagpapakita sila ng kawalan ng pananampalataya. O di kaya, kawalan ng interes sa Ebanghelyo. So ito ay dahil siguro wala pa silang pananampalataya. Ngunit ang description sa kanila dito, sila ay pahulog na sa apoy. Pahulog na. Alam niyo naman kasi mga kapatid, tayo, bago tayo nanalig kay Kristo Jesus, lahat tayo ay pahulog na sa apoy. Hindi ba sabi ng ating Panginoon sa John chapter 3 verse 18, those who believe have eternal life. Those who do not believe stand judged and are condemned already. Bago tayo manampalataya kay Jesus, lahat tayo ay condemned already. So, lahat ay nanganganib na mahulog sa apoy ng impyerno. Lahat tayo hindi makaresponde sa kilos ng Panginoon sapagkat tayo patay sa ating mga kasalanan. Diba? Ephesians chapter 2 verse 1, and you were dead in your trespasses and sins. Ang dead, kahit na anong padyak mo sa Kanya, hindi magre-respond. Ganun po tayo noon. Kaya ngayon, binasa ko kanina, but God, out of His great mercy, made us alive. Kailangan tayong buhayin ng Diyos. So may mga tao na hindi pa talaga sila mananampalataya, pero nakakarinig na sila ng Ebanghelyo. Yung iba, nagpupunta na sa church. Iba, kasama natin dito. Pero nanganganib silang mahulog sa apoy. Isang example, sa Genesis chapter 13. Ito, kilala nyo itong character na ito, si Lot. Verse 10. And Lot lifted up his eyes. Naalala nyo, nagkaroon ng away ang mga tauhan ni Lot saka ni Abraham. Tapos sabi ni Abraham, pumili ka ng gusto mong lugar. Pinili ni Lot yung Jordan Valley. Noong panahon na yon, ay talagang may habong at maraming patubig. So sabi sa verse 10, and Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. Tapos sa verse 13, ang sabi doon, now the men of Sodom, na nandun sa Jordan Valley na yon, were wicked, great sinners against the Lord. Karamihan sa atin pareho ni Lot. Gusto natin, medyo nakakaranas ng pleasures of the world. Parang si Lot, natatanaw niya ang Sodom. Noong una nga, natatanaw lang niya. Alam niyo ba, noong Genesis 19, nasa Sodom na siya mismo. Nagumpisa siya sa gilid lang. Pero paglaon ng panahon, lumapit na siya ng lumapit sa kasalanan ng Sodom. Ganyan ang karamihan. Okay yan, Pastor BJ, gusto ko ngang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero pwede ba pag malapit na ako mamatay? Ang sagot ko sa kanya, mabuti ka pa alam mo kung kailan ka mamamatay. Kasi ganyan ang gusto niya. Kasi ang bata ko, meron akong talagang kaibigan, sineran ko ng gospel. Sabi ko, ngayon ka na tumanggap. Sabi niya, bata pa ako eh. Gusto ko pang ma-enjoy ang buhay eh. Sabi niya, nakikita ko ang buhay mo, hindi masaya eh.
Dahil maraming bawal sa'yo bilang isang Kristiyano. Bata pa ako eh. So pwede ba hintayin ko yung pagka malapit na akong malagutan ng hininga? Kailan yon? Sabi ko. Tsaka na. Pero ang sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Now. Yung nagpapabukas-bukas, ito yung mga yun. Ito yung mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ano ang kailangan natin gawin sa kanila? Maaari pa silang maagaw sa apoy. Yun ang nakikita nating larawan dito. Nangangahulugan na hindi pa sila lubos na napapahamak. Habang sila ay nabubuhay, kailangan natin silang ipanalangin, kailangan natin silang abutin, kailangan natin silang paulit-ulit na umapela sa kanila para makipagkasundo sa Diyos. Yun nga ang ating evangelism and discipleship na proseso sa GCF. Naalala nyo, nabanggit ko sa inyo nung isang beses. Kailangan natin silang i-prisd. P-R-I-S-D. Pray for them. Relate with them. Invite them. Share the gospel with them. Disciple them. Prisd. Napakadaling tandaan. Ito yung mga kailangan nating i-prisd. Sabi sa James chapter 5, verses 19 to 20 ay ganito. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Yan ang inutos ng kuya ni Jude na si James. No? Ang naaalala ni Jude na larawan ay marahil yung larawan na binanggit ng isang propeta na si Zechariah. Sa Zechariah chapter 3, verses 1 and 2, ganito po ang ating makikita. Then he showed me Joshua the high priest. Hindi po ito yung Joshua na general, iba itong Joshua na to. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to accuse him. Ganyan ho palagi ginagawa ni Satanas. Siya yung accuser. No? And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this, si Joshua, is not this a brand plucked from the fire? Yun ang naisip ni Jude nung sinusulat niya ito. Kaya sabi niya, save others by snatching them out of the fire. Ito yung mga nagdududa. Ito yung mga tsaka na. Kailangan natin silang idalangininan. Kailangan natin silang kung minsan sabihan na ng diretsyo. Alam mo, pag hindi mo pinaniwalaan, pag hindi ka nanampalataya kay Jesus, impyerno ang maghihintay sa'yo. Mahirap po sabihin yun. Pero yun po ang katotohanan. May pag-asa ba? Meron po eh. Yung kayang snatch out of the fire. Sabi ni Zechariah, meron eh. Kaya no? He is a brand plucked out of the fire. Yung pong salitang snatch dito, harpazo, ay parehong salita doon sa 1 Thessalonians, yung sa rapture. We will be snatched out, snatched up, harpazo. Rapture po yun. So parang ira-rapture mo yung kaibigan mo. Nahuhulog na sa impyerno, you snatch him out of the fire. Meron bang example doon, Pastor? Balik tayo sa Genesis. Genesis 19, si Lot ulit. Sabi sa verse 12, then the men said to Lot, have you anyone else here? Nagpunta na ang dalawang anghel para iligtas sila. Kasi si Lot, papetek-petek pa eh. No? Paikot-ikot pa siya dun sa Sodom, ayaw pa niyang umalis. So nagpadala ng dalawang anghel ang Panginoon.
Have you anyone else here, sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city? Bring them out of the place, for we are about to destroy this place because the outcry against its people has become great before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. Tapos sabi sa verse 15, as morning dawned, inabot na ng madaling araw. Si Lot ayaw umalis. The angels urged Lot, saying, up, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city. But he lingered. Ganyan po yung mga, tsaka na. So the men seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city. Tapos inulan na ng apoy at asupre ang Sodom and Gomorrah. Snatched out of the fire. Yung mga nangihinang pananampalataya. Pangatlo at huli. Kailangan natin ipakita ang kahabagan ng Diyos sa mga nahuhulog na sa kapahamakan. Ito, mas grabe na itong pangatlong grupo. Yung unang grupo, nag-aalinlangan lang. Yung pangalawa, si sakana. Yung pangatlo, padulas na sila, papuntang impyerno, at nag-e-enjoy pa. Ito yung pangatlong grupo. Ito ay mga hindi ligtas. Ito ay mga hindi naniniwala sa Biblia, sa Ebanghelyo. Ito yung mga pinagdududahan nila kung ang Diyos ay Diyos, kung si Kristo ay Diyos, kung ang Biblia nga ay salita ng Diyos. Ito yung mga nagre-reject. O kaya ito yung mga, hindi, kaya kong makarating sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ako'y magsisimba, ako'y magro-rosaryo, ako'y magnonobena, ako ay ganito, ako ay ganyan, lahat ng sakramento aking susundin. Araw-araw akong maglalakad paluhod sa simbahan sa Quiapo. Ito yung mga ganun. Nire-reject na nila yung katotohanan na ang kaligtasan ay sa kagandahang loob lamang ng Diyos sa pananampalataya kay Jesus. So ano sabi sa kanila? To others, show mercy pa rin. Pero with fear. With fear. Hating even the garment stained by the flesh. Napaka-graphic po nung garment stained by the flesh. Soiled garments. No? Maruming kasuotan. Yung salitang garment po dito ay chiton sa Griego. Meron dalawang salita for garments sa Griego. Chiton at marion. Yung marion, yung panlabas na garment. Yung chiton, yung panloob. Ito yung panloob. Ito yung underwear. Yung underwear daw nito, yung pamumuhay nitong mga to ay stained, soiled. Medyo nakakadiri po yung picture. Kasi soiled underwear. Underwear na may mancha. Ganun po, alam ko, kadire, di ba? Ganun po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan yung mag-show mercy pero with fear. Huwag kayong makikihalo. Ito ay malamang mga tao na nasa estado na ng pagtanggi sa Panginoon. Hindi natin sigurado. Na ginagawa na silang mga kaaway ng krus, hindi natin alam. Sa makatwid, mapanganib sila na makisali tayo sa kanila. Sa 1 Corinthians 5 verses 9 to 11, ang sabi ni Pablo ay ganito, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, kaya nga garment stained. Sexually immoral people, yan po implikasyon, not at all meaning the sexually immoral of this world or the greedy, not at all meaning the sexually immoral of this world or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one.
Huwag daw makibahagi. Huwag daw makibagay. Huwag daw makitawa sa kanilang green jokes. Kung minsan may mga kasama tayong ganito sa opisina natin, magbibitaw ng green joke, tayo naman, mga kapatid, huwag daw. Have mercy with fear. Alam nyo, kaya may mercy, dapat pa rin natin silang ipagdasal. Dahil hindi natin alam ang punto ng walang pagbabalik. Gayunpaman, ingatan natin ang ating mga sarili upang maprotektahan ang ating sarili mula sa kanilang mantsa, sa kanilang kasalanan. Kasi ito, talaga hindi lang nire-reject si Kristo Jesus, kundi nire-reject ang kabanalan. At lahat ng kanilang ginagawa, ayon nga sa saan ba yung verse na yon? Yung puro ungodly. Yung 4 na ungodly. Hindi ko makita. Pero ayon nga sa kay Jude, ay yung mga ungodly. So ito yung talagang hindi nananampalataya. Hindi kinikilala ang Diyos, hindi kinikilala ang Biblia. Meron pa silang pag-asa? Meron. Kaya kailangan mahabag pa rin sa kanila. Anong kailangan natin gawin? Ipanalangin na lang. Ipanalangin na lang. Merong mga talagang huwad na guro, kung minsan kakatok pa sa pintuan nyo, magandang suot, nakakurbata, magandang gupit ng buhok. Ngunit ang dala nila ay kasinungalingan. Kung kayo ay hindi strong, huwag nyo nang papasukin. Kung kayo ay nag-aalanganin, huwag nyo nang buksan ng pintuan. Kung kayo ay si tsaka na, ay lalo na. Mga kapatid, ito yung mga yon. Dapat pa rin natin silang ipagdasal dahil hindi natin alam kung sila ay maliligtas pa ng Diyos. Si Apostol Pablo ba, nung siya ay persecutor of the church, meron bang nag-akala na siya ay magiging Kristiyano? Wala, di ba? Kaya nga pinagdudahan siya nung nagpakita siya sa Damasco at sa sinagoga ng Damasco ay pinatunayan niya na si Kristo Jesus ang Mesiyas. Pinagdudahan siya. Kasi nga, persecutor siya ng church. Pero, naawa sa kanya ang Panginoon. At siya ay iniligtas sa daan Damasco. Kaya sa Galatians 6:1, ganito dapat ang attitude natin. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual. Tandaan niyo yun, ha? Ano yung spiritual? Building yourself up in the most holy faith. Praying in the Holy Spirit. Waiting for the mercy of the Lord Jesus Christ. Keeping yourselves in the love of God. If anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Pero, keep watch on yourself lest you too be tempted. Kailangan po may konti tayong lakas. Kailangan kumikilos tayo sa Espiritu ng Diyos. Kailangan equip tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat yan lamang ang ating punyal na pwedeng ilaban. Naalala niyo yung binasa ko kanina, si Zechariah. Di ba? Si Lot nga na-snatch siya, di ba? Out of judgment. Si Joshua the high priest, yung pinag-usapan natin kanina sa Zechariah chapter 3. Di ba sabi doon, si Joshua is not this a brand plucked from the fire? Ano kaya nangyari kay Joshua? Verse 3. Now Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments. Parehong salita. Chiton, na marumi, soiled underwear. Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments.
And the angel said to those who were standing before him, "Remove the filthy garments from him." And to him he said, "Behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments." And I said, "Let them put a clean turban on his head." So they put a clean turban on his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord was standing by. Mga kapatid, pwede pang maligtas kahit yung mga sumasalungat sa Diyos, kahit yung mga palaaway sa Panginoon. Pero, huwag nyo nang debatihin. Huwag nyo nang pakitunguhan. Manalangin na lang po tayo para sa kanila. At ang Diyos, ililigtas sila ayon sa kanyang kalooban at para sa kanyang kalwalhatian. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin sa hapong ito, ang payo ni Jude, maging maawain tayo. Maging mahabagin tayo sapagkat tayo ay pinakitaan ng Diyos ng awa at habag nung tayo ay kanyang niligtas. Maging mahabagin tayo sa mga nag-aalinlangan. Yung mga hindi pa matibay ang pananampalataya, pero mga mananampalataya na. Meron nang nag-uumpisang pag-usbong ng buhay na walang hanggan sa kanilang puso. Maging mahabagin tayo sa mga hindi naniniwala at nanghihina kasi sila ay tsaka-na. Maging maawain tayo kahit doon sa mga tumutuligsa at umaatake sa Ebanghelyo sapagkat sa kalooban ng Diyos, maaari pa rin silang iligtas para sa kanyang kalwalhatian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa hapong ito, aming narinig ang inyong hamon para sa amin. Kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magbigay ng kalakasan. Kayo po ang magbigay ng linaw sa aming isipan at ng pagsunod sa aming kalooban upang lahat ng bagay ay aming masunod para sa inyong kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.